pusong nila lahat. Yan, palakpakan natin ng Diyos sa isang last December, ay kinalito ko sa inyo tungkol sa isang na-meet ko sa Amerika, si David, yung isang Hudyo that I prayed over na tapos sa tumba. Tapos sabi niya, nung na-straight siya, nung bumangon, sabi niya, that's the best experience I ever had in my life. So he wants to be baptized. Paparito siya na next week from the States. Gusto niya magpabinyag doon sa Iling, sa Mindoro. Tapos, sabi ko, hindi doon natapos ang kanyang kwento. Dahil nung Pasko, nag-text siya sa akin, ito ang kanyang sabi, "Good morning, Father. Merry Christmas." It was Christmas Eve. The Latina woman named Christina that you blessed at my birthday, which was diagnosed with terminal cancer, is cured. She went back to her doctor for testing, and the lab result says she has no longer cancer. She sends her thanks and love to you and God and for His miracle. Just for you. Ang tanong ko ay ito, no? Like in today's gospel, kung wala kayang sakit yung withered hands, sabihin kaya ni Jesus sa kanya, "Come here with us. Halika dito sa tabi ko." I don't think so. Kaya mo minsan, ang ating mga karamdaman ay magiging blessing. Dahil hindi lang sa mapapalapit tayo sa Diyos, kung hindi ang Diyos mismo ang tatawag sa atin. Parang siya ang tumawag, "Halika rito, lumapit ka, ibe-bless kita." Doon tayo magkakaroon ng tinatawag na tunay na kaligayahan sa buhay. Karamihan po sa atin, nabubuhay, hindi masyadong masaya. Daming problema. Kung ano-ano ang naiisip, kaya nga sabi ko at the beginning of the Mass, it is just but normal to ask God to heal our unbelief. Marami po tayong doubts. Gagaling nga ba ako? Mahal nga ba ako ng Diyos? Totoo bang may Diyos? Yung mga tanong na sabihin na natin, lingering in our minds, talagang naglalago ang ating isip, na ito ay magkakaroon lamang ng katugunan or answer if we experience personal touch by God. Magkaroon na tayo ng tinatawag ng personal encounter, bumalik ang isang tao, na-solve ang problema ng isang tao, doon lamang mo makikita totoo pala na panghahawakan mo till the rest of your life. Kaya mga kapatid, gamitin natin ang any and every single opportunity na mapalapit sa Kanya. At huwag natin itong hayaang magpahina ng ating pagkatao. Kukwento ko sa inyo, may bagong kasal. Ako, nagkasal ng January, may kinuha ako. 2 years ago, mayroon akong kinuhang lawyer. Ako'y nabong problema. Maraming nananakot sa akin. Binuhuli ako. Uuha ako ng magaling lawyer. Hindi kayo natakot. Takutan lang minsan sa mundong ito. Pagka kayo natatakot, humanap kayo ng matatalinong tao, tutulong sa inyo. Magdasal na. Kasi ang mundong ito minsan mapaglako. Sometimes we are very naive na akala nga natin lahat na nakapaligid sa atin, kaibigan natin. Pero ang mas masakit, kung sino pa ang pinakamalapit sa iyo,
siya ang magbibitray sa iyo. Yun po ang masakit. Na naranasan naman mismo ni Jesus. Kaya may kasabihan, ang kalawang ang sumisira sa bakal. So if we are not that strong in our faith in God, in our not believe in ourselves, wasak tayo. So mayroong isang mag-asawa, kakakasalan, ang nanay, being very wise woman, told her daughter, anak, halika, may ituturo ako sa iyo. Sikreto ito ng buhay. I have this secret box and I want you to present it to your husband in the future. So sinabi naman niya sa kanyang husband, sabi niya, ang mami ko may ipinayo sa akin. Ito ay isang secret box, pero bubuksan mo lang yan after 50 years of our marriage. Ay 40 years pa lang, nagka-cancer na. Sabi ng asawa nga niya, baka hindi na natin abutin ang 50 years. Pwede ba buksan mo na ang magic box na yan? Sabi ng asawa ko, sige, buksan mo. Nung binuksan ko, aba, napakagandang cross-stitch. Kasi mahilig pong mag-cross-stitch ang babae. Ng Santo Niño. Napakaganda. Pero nag-iisa. So, ang sabi ng babae, iisa lang yan. Sabi ng asawang lalaki, bakit iisa ang ginawa mo? Ay, ang ganda-ganda nito. Ang galing-galing mo pala kung mag-cross-stitch. Ang sabi po ng babae, sabi ng nanay ko, ang bilang niya ay bilang ng sama ng loob na ibinigay mo sa akin. Oh, very proud naman itong lalaki. Wow! For 40 years, ibig sabihin, isang beses lang sumama ang loob mo sa akin. Hindi na po nagsalita yung babae. Dito sa magic box, may isa pang nakita. Alam niyo kung ano? Passbook. Libreto de banco. Binuksan. Lumaki ang mata ng lalaki. Honey, ang laki naman nito. 5 million. Saan mo kinuha ito? Sabi ng babae, napagbilhan ko yan sa mga cross-stitch ko. Sa dami ng sama ng loob ko sa iyo. Nakagawa ako ng napakaraming cross-stitches. Naka5 milyon ako. Biro mo po ito. Yung sakit natin, pwedeng mapalapit sa Diyos. Yung sama ng loob ng babae sa kanyang asawa, one-to-one cross-stitch, nakaipon ng 5 milyon. It's all about attitude at the end of the day. Maraming pamamaraan sa buhay. Pwedeng gawin na, maging creative tayo. Kaya nga sinabi ko, kung wala kayang sakit, kung ang kamay kaya nitong tao ito ay perfect, sabihin kaya ni Jesus, halika, dali tayo, kakain tayo, o ngayon pagagalingin kita. Eh di hindi. Katulad din po yan, nakikita ko hindi kayo nagkasakit, wala kayo dito, kaya tuloy ako mag-iili. Mas maraming nagsisimpa. Sabi ko, Lord, salamat nagkasakit ang mga ito. Noon tayo nagkasakit na malapit sa Diyos, lahat ng tao magkakasakit. Yan po ang ibig kong sabihin. Kaya nga po, may kasabihan, walang cure ang pain. Pain has no cure. Ang tawag dito ay pain reliever. We should learn how to handle pain. We should handle it properly.
Sana ang pain na ako po mahilig sa tennis. Ang paborito kong player ay si Rafael Nadal. Ginagaya ko ang tira niya, lahat ng shorts niya, pinipili ko, lahat ng laro. Ako, lahat sinusundan ko yan. Ako yung isa lang hinahaan sa buhay siya. Magaling mag-tennis. Anyway, ang sabi niya ay ito, hindi po siya naglaro ng walang pain. Sabi niya, my pain is a challenge so that I can prove my game. Kung wala akong pain, hindi ako nagkaroon ng 14 Grand Slam. Wow! Naging world champion, naging number 1 player in the world, uses all the pain that he has. Hindi po siya naglaro ng walang pain. Pero dahil sa pain, kaya siya nagka-champion. Ganun din po sana tayo. Pagka po tayo may pain, gamitin natin ito as an opportunity to become closer to God, to be humble, and to be a better person. Baka kung wala tayong pain, hindi natin alam kung nasa kayo. Siguro kung wala kayong sakit, nasa kasino kayo. Ganyan kayo ng ganyan. Ngayon, may mga pain kayo, di nandito kayo, nakagayon. Pero ano naman ang gagawin natin na nandito na tayo? Sabi ko po ngayon, may New Year resolution, ngayong 2017, ang akin pong ipipreach at ituturo sa tao ay kung paano maging masaya. Dahil ang pagiging masaya ay pagiging pinagpala. All those who are happy are blessed. And those who are blessed are happy. Amen? At mas madali mong maging banal ang masaya kaysa malungkot. Kaya tuturo ko sa inyo ngayon kung paano maging masaya. Unang-una, kung gusto nyo maging masaya, huwag kayong magreklamo. Unang-una sa kayo magreklamo sa inyong asawa. Bakit mo sinabi huwag kayong magreklamo sa inyong asawa? Kasi po napakarami po nagpapapray over sa akin. Magkaasawa lang hanggang ngayon wala pang asawa. Hindi ko makakalimutan ng isang nanay. Pinuntahan ako madaling araw ng Pasko. Nag-iiyak. Sabi niya, Father, ano ba ito papapray mo sa dalawa kong anak na dalaga? 40 years old na, isang lawyer, isang doktor, wala pang asawa. Ang sabi ko sa kanila, pinuntahan ko na si Father Suarez. Almost every month, pag hindi pa kayo nag-asawa ngayong taong ito, ipaparapol ko na kayo. Sabi ko, iparapol mo, wala na akong tinalaman dyan. Kaya sabi ko, huwag kayong magreklamo kasi po pala, ang kaligayahan ay hindi paghahanap kung ano ang wala ka. Kung hindi ang pagpapasalamat kung ano mayroon ka. Marami din nagre-reklamo tungkol sa kanilang anak. Sabi ang anak mo, ang kulit-kulit. Ang anak mo, masakit sa ulo, problemado ako. Sabi ko lang po, alam mo lang, kung ano kadami ang nagpapapray over sa akin, naglulubina, nagdadasal, magkaanak lamang. Hanggang ngayon, 60 years old na, wala pang anak. Marami din nagre-reklamo sa pagkain. Maasim, maalat, sobrang taba. Sabi ko, kung alam lamang ng mga tao, ang daming walang pangkain. Ang mga nagreklamo tungkol sa kanilang bahay, ang dumi-dumi. Ang nag-asawa ng sa amin po may kasabihan, samlang. Yung pag hindi malinis, yung takbo na lang ng tao. Burara. Sabi ko, marami pong tao walang tahanan. Hindi po kailanman magiging masaya ang tao laging humahanap ng mali ng kapwa. Yun po ang ibig kong sabihin. Ni kailanman hindi ka magiging masaya kapag ka nasanay kang magreklamo sa kahit anong nangyayari sa inyo. Anong dapat natin gawin? We need to put into our hands a new law in this year 2017. A law of gratitude. Can you just be grateful to God? Alwa?
huwag kayong laging galit. Ako po ay tinetest. Simula po nung ako ay nagsabi na huwag kang magalit, ang daming gumagalit sa akin. Diyos ko, Panginoon, ako'y pinakikinggan ko na lang ang aking holiday. I'm reminding myself, huwag kang magagalit. Up to the point, I give a new definition of anger. Anger is a punishment to oneself because of the mistake of others. Ang galit ay parusa sa sarili dahil sa kapalpakan ng iba. Hindi mo yan. May pumalpak. Ikaw ang galit na galit. Yung pumalpak na kangiti, sorry. So ikaw naman, mamamatay sa inis. Sabi ko nga, tayo mga Kristiyano, talo. Lahat ng sumusunod kay Kristo, talo. Pag ikaw ay nagalit. Talunan tayong mga Katoliko, mga Kristiyano, dahil ang turo ni Kristo, umunawa ka. Diyos ko, Panginoon, bakit ba naman ganyan ang turo mo? Kala ko si Jesus na nagsasalita. Yan! Kayo nagagalit. Pero nasagot na tuloy si Jesus. Ayaw, minsan nadidistract ako eh. Kaya nawala na pero eh. Huwag kang magagalit, huwag kang magre-reklamo. Ano pa? Huwag masama ang ugali mo. Hindi mo kailanman nagiging masaya ang masama ang ugali. Pinapaalalahanan ko na kayo. Dahil po ang masamang ugali ay isang sumpa. Kailangan alisin ang sumpa. Alam naman natin na may nananalay tayo na kahinaan ng tao. May kasamaan ng ugali talaga. Hindi ko alam kung saan ito ng ugali. Siguro kay Eva, kay Adan, ewan ko. Sinisi na ng sinisi itong si Eva at si Adan sa mga tinatawag nating original sin. Pero tayo nasanay na rin. Bakit? Dahil po tao gumaganti. Yan ang tinatawag na law of motion. Law of interaction. Sa bawat suntok, may suntok din kapalit. Kung ano-ano kasansun, magaling po tayong gumanti. Kaya ang mga tao, biktima, na tinatawag na nakapaligid sa kanya, tayo po ay reactionary. Kaya po, tayong mga Kristiyano ay learn to initiate goodness. Si Jesus, in today's gospel, was the first one who initiated goodness. Ang sabi niya ay ito, halika rin. Gusto bang gumaling? Huwag na po tayong maghintay na gawan tayo ng mabuti. Bago tayo gumawa ng kabutihan sa iba. This is very unfortunate and I'm saying sana maging culture natin mga Pilipino yung tinatawag na isang kultura ng common good. Kinakalimutan ang personal interest. Isinasakripisyo ang personal interest para sa kapakanan ng nakararami. It is a culture. Kaya po ipagdasal natin. Paano natin magagawa yan, Panginoon? Malalaman natin yan pag humingi tayo ng tulong sa Diyos. Doon po tayo nagiging masaya. Kaya nga sabi ko, Panginoon, ngayon simula ngayon, isip na ako ng isip, paano magiging masaya ang lahat ng natin ng ating healing mass. Mga natin ng healing mass, hindi lamang sa kanyang pagagalingin ng Diyos. Kasi what is permanent in the person is not the physical healing. Karamihan mo nagpa-pray over sa akin, malabo ang pataguwalay. Noong isang buwan, sabi ko, di ba gumaling ka na? Bakit nandito ka ulit? Father, ang
masakit naman sa akin tuho. Basically, bumababa ang sakit mula ulo hanggang pababa. Kung sa baba naman nag-umpisa, pataas. So, ibig sabihin ito, alam mo, this is very interesting. May isang teenager, coming from Australia. Kinausap niya ako. Pinag-usap kami. Hanga ako sa kanya. Dahil ako po ay binibigyan ng globe ng iPhone every year. Wow. Kaya ito may kapalit na. Ito pong iPhone ito, hindi ko mapalit-palitan kasi hindi ko alam ang password. Lagi kong nakakalimutan. Kaya hindi ko magamit. Kinausap ko siya, tinulungan niya ako, hanga ako sa kanya. Napakatalino naman ang batang ito. Tapos sabi niya sa akin, Father, matapos kitang tulungan mo naman ako. Hindi ginawa niya ang cellphone. Nagawa ko ang cellphone ko, gawin mo ang utak ko. Sabi ko, paano gagawin ko sa utak ko? I think there's something wrong with me. Ano ibig mo sabihin? Parang hindi ako normal. Wow, sabi ko, don't think about that. That is not even true. The truth of the matter, kung alam mo lamang kung gaano ako kahanga sa iyo. Kasi ang simple-simple mong sinosolve ang problema mo sa cellphone. Ay, ikaw, sasabihin mo sa akin, hindi ka normal, sa akin you're a genius. Walang ginawa ang Diyos na perfect para kailanganin natin ang isa't isa. Because if we know that we need each other, we can be humble with one another and that we are building a community. Kaya nga po, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Happiness, my dear sisters and brothers, is collaborating upon accepting the weaknesses and the strength of one another. Lahat po tayo gagamitin ng Diyos. There is no such thing as monopoly of truth. There is no such thing as monopoly of gifts. Marunong ang Diyos, hindi lahat ibinibigay sa isang tao. Nung ako po'y nasa Holy Land, napagkasunduan ng lahat, ako'y kumanta. Diyos ko, Panginoon, ako'y pawis na pawis. Nung ako po'y kumanta, ako po'y pumiyok. Sabi nung patapos kong kumanta, ako'y hiyang-hiya. Sabi nung katabi ko, pare na magaling kumanta, mabait talaga ang Diyos. Hindi binigay sa iyo lahat. Tinawanan pa ako. Sabi ko, napakalunod mo talaga. But this is the truth, my dear sisters and brothers. Wala tayong dapat ipagmalaki. Kailangan natin ang isa't isa. At ito po ang makakapagpasaya sa atin. Kaya po, ang asawa nyo, huwag nyong awayin ng awayin. Magpasalamat kayo may asawa. Sinasabi ko sa inyo, ang daming matatandang dalaga, matatandang binata. Sabi niya, Father, kaya ako makakaroon ng luto ng langit. Sabi ko, hindi ko po alam kung ano ang luto ng langit. Alam niyo, tuwing po ako may makikita naman na mag-asawa, ina-under ang lalaki. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Diyos ko, salamat ako. Hindi ako nagkasawa. Kasi may mga babae talaga, Diyos ko, Panginoon, pagpalain ko yung ilong.
Hindi ko makakalimutan yung isang lalaki. Sabi sa akin, nagtataka ako. Yung kanyang puting buhok nandito lang. Puting-puting ito. Sabi ko, bakit dyan lang? Nilagyan mo ba ng pintura? Hindi. Bakit nandyan lang? Kasi ang asawa ko dito lagi nakatayo. Kaya ito na po. Anyway, i-enjoy na lang natin. Pwede na lang natin sabihin, salamat sa Diyos. At ikaw ang naging asawa ko. Huwag mo nang isipin magbabago yung mga yan. Hindi magbabago yan. Tanggapin yun na lang. At pasalamatan kung ano meron kayo. Tulad ng taong may withered hands. For sure, for a long time, he was so thankful. He was thinking, bakit ako nagkaganito? Bakit ang kamay ko natutuyo, hindi matuwid-tuwid? Yun ang naging dahilan kung bakit sinabihan siya ni Jesus, come, sit beside me. I will bless you. You want to be healed? So lahat po na may problema, ang sabi ni Jesus, come to me, all of you who are heavily burdened, and I will give you rest. Ngayon tayo, Caroline Foster Lewis. When she stops, you understand. Kaya ko siya. yan si Carolina po ay may cyst sa spine. Di po siya masyadong makalakad ngayon, naglalakad na. Amen. Yan, sa spine ang kanya. At galing ito pakinggan sa radio program, The Healing Grace with Father Fernando sa Veritas, 8:46 a.m. alas 6 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Bingo po. Maraming salamat po. Amen. Pagpapalinggan natin ang Panginoon sa ating
awa ng Diyos, ni Lord Street talaga magaling. Si Ria